nararamdam ang patay dahil unang-una, siya mismo hindi siya nakakaramdam. Paano siya magpaparamdam? Basahin natin ang 9 ng Ecclesiastes. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Ayun, wala nang gawa, wala nang kapangyarihan, wala nang kaalaman, wala nang karunungan, wala nang pakiramdam sa libingan. O paano magpaparamdam yung siya mismo, wala na siyang nararamdaman? Basahin natin ang 9:5 hanggang 6 ng Ecclesiastes. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na siya malay, sabi ng Biblia. Nalalaman ng buhay na siya'y mamamatay. Pero hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Meron pa man siyang anumang bahagi sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kaya pag patay na, wala na, kapatid. Wala na siyang magagawa, wala na siyang nararamdaman, wala na siyang maipaparamdam. Kung meron lang nagpaparamdam, hindi yun yung patay. Masasamang espiritu yun na nananakot sa tao. Alam mo, sa mundo, maraming espiritu ng demonyo. At yung mga espiritu ng demonyo na yan, kakalat-kalat yan sa mundo. Nananakot sa mga tao, naghahakasik ng kung ano-anong mga paniniwala. At alam mo kung saan pinakamarami pumupuntang masamang espiritu? Basahin natin sa Apokalipsis 16:14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang nasa Biblia.